Besh, okay ka lang ba? Narinig niyang tanong ni Joanne habang inaayos ang kanyang mahabang wedding gown sa likuran. Magkasunod siyang tumango. Okay lang ako, Bes. Hindi ko lang kasi maiwasan na hindi mag-alala para kay Liam. Naiiyak niyang sagot habang maingat na pinapahid ng tissue ang mga luha niya. Nakita niya ang awa mula sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nag-aalala ka ba sa kanya dahil mas pinili niyang tumayo kaysa umupo sa wheelchair niya? Hinawi nito ang ilang hibla nang pinakulot niyang buhok sa gilid ng pisngi. Oo, naluluha niyang sagot. Alam kong pinipilit niya lang tumayo para sa akin. Ayaw kasi niyang bigyan ako ng pasanin sa araw ng aming kasal. Parang nasasabog na nga ang puso ko ngayon eh. Bes. Magkasunod na pumatak ang mga luha niya na yumakap sa kaibigan. Hinimas naman nito ang likod niya upang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Isipin mo na lang na masaya si Liam sa pinili niya, Bes. Huwag mong isipin na may sakit siya. Baka kapag nakita niya ang lungkot sa mga mata mo, lalo lamang siyang panghinaan ng loob. Ikaw ngayon ang lakas niya, kaya ipakita mo sa kanya na masaya ka. Kung ang saya lang ang pag-uusapan, walang kapantay ang saya ko ngayon dahil sa wakas matutupad na ang pangarap namin ni Liam na may kasal sa simbahan. Ngunit hindi ko maiwasan na mag-alala sa kanya. Paano kung sa kalagitnaan ng kasal namin mapagod siya? Nanghihina na siya, Bes. Panay sa pagtulo ang mga luha niya. Bes, wala na tayong magagawa dahil yun ang gusto ni Liam. Hindi niya naman pipilitin ang sarili niya kung hindi niya kaya. Pero kung sakali man, marami naman doktor at nurses na nakaabang sakaling may mangyari sa kanya. Kinuha ni Joanne ang tissue at pinahid ito sa mga luha niya. Oh, ayan, natanggal na tuloy yung makeup mo. Tinawag nito ang makeup artist. Ayusin mo muna ang makeup niya, please. Tumalima agad ito. Yes, ma'am. Ma'am Joanne, kayo na po ang susunod na magmamartsa. Uwi ka ng wedding coordinator nang lumapit na sa kanila. Ako na ba? Pagkumpirma ni Joanne, saka binalingan si Ashley. Paano? Mauuna na ako magmartsa ha. Ang ganda mo ngayon kaya wag mong hayaan na sirain lang ng mga luha mo yan. Alam kong excited na si Liam na makita ka. Pabirong wika nito dahilan upang mapangiti siya. Si Joanne ang ginawa niyang maid of honor dahil kapatid na ang turing nila sa isa't isa. 1 week na itong umuwi ng Pilipinas nang binalita niyang ikakasal siya. Kasama nito ngayon ang asawa at ito ang nagbantay ng anak nila. Ibinigay na nito ang bridal bouquet sa kanya bago tumalikod. Kinuha nito ang sariling bouquet mula sa wedding coordinator at nagsimula ng magmarcha papasok ng simbahan. Agad na nagsara ang pintuan matapos nitong pumasok. Ilang sandali pa narinig na niya ang pumailan lang na musika mula sa malaking speaker ng simbahan. I Wanna Grow Old With You, ang paborito nilang kanta, at yun ang pinili ni Liam upang tugtugin sa bridal march niya. Ma'am, dito po tayo. Muli niyang pinahira ng tissue ang namamasang mga mata niya at lumingon sa dalawang coordinator na nag-a-assist sa kanya nang marinig ang mga ito. Mula sa gilid ng kanyang bridal car, naglakad siya papunta sa nakasarang pintuan ng simbahan. Muling inayos ng dalawang coordinator ang mahaba niyang gown sa likuran. Nagbuga siya ng hangin at muling pinahid ang luha sa mga mata. Napansin niyang nagiging iyakin na yata siya ngayon. Inayos niya ang paghawak sa bouquet habang hinihintay na magbukas ang pintuan ng simbahan. The time we spent apart will make our love grow stronger. Hindi niya mapigilan ang mga luha niya nang marinig ang parte ng lyrics ng kanta. Kasabay ng lyrics ng kanta ang pagbukas ng pintuan ng simbahan at ang pagbulusok ng makapal na usok sa church entrance. But it hurts so bad, I can't take it any longer. Patuloy sa pagtugtog ang kanta at sa pagkakataong ito sumikip ang dibdib niya. Naalala niya na palagi itong paulit-ulit na kinakanta ni Liam kapag matutulog na sila. Kahit na may sakit ito, pinipilit pa rin itong kantahin ang bahaging ito ng kanta. Samantalang si Liam kanina pa pinipigilan ng sarili na umiyak. Ang kaninang panghihina ng katawan niya tila nagkaroon ng lakas nang makita niya ang babaeng pinapangarap niyang makasama ng mga natitirang araw ng buhay niya. As the smoke faded in the air, unti-unting nagiging malinaw sa kanyang paningin ang kagandahan nito habang naglalakad sa gitna ng aisle. Ngumiti siya ng kapwa magtama ang kanilang mga mata. Nanginginig ang mga labi niya at hindi na niya kayang pigilan pa ang mga luha sa pagbagsak. Kinuha niya ang panyo mula sa bulsa ng slacks at pinahiran yun. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. Master, tawag sa kanya ni Brian. Halata ang pag-aalala sa boses nito. Ito ang ginawa niyang best man dahil lahat sa buhay niya alam na nito.
at masasabing itinuturing na niya itong kapatid. I can't take it anymore. Mahinang sabi niya. Master, pwede niyo naman siyang hintayin na lang sa wheelchair. Akmang kukunin na nito ang wheelchair nang mabilis niya itong pinigilan. No, the self. Naiinis siya sa sarili nang maramdaman na parang nahihilo siya. Humigpit ang hawak niya sa walking stick. Hindi niya maintindihan sa sarili kung ano ang nararamdaman niya. Excited lang ako. Dagdag na wika niya kay Brian at pilit pinalakas ang sarili. Isa lang ang gusto niya sa mga oras na to, ang hawakan ng kamay ni Ashley. Ininda niya ang panghihina ng katawan at nagsimulang maglakad upang sunduin ito sa gitna ng aisle. Nang makita ni Ashley na mahinang nagmarcha si Liam kasama ang walking stick nito upang sunduin siya, nagmamadali siyang sinalubong ito sa takot na baka matumba. Sumabay naman sa bilis na paglalakad niya ang kanyang ina. Sweetheart, sabik siyang niyakap ni Liam na tila baka itagal nila na hindi nagkita. Mahigpit niyang niyakap ito habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Han, kaya mo pa ba? Mahina nitong tanong. Pumikit na mga mata si Liam. Gusto ko lang yakapin ka ng ganito. Mahinang sagot niya at hinayaan mo ng sarili na kumalma habang nakasandal sa balikat ng asawa. Walang salita na lumabas mula sa labi ni Donnie Aika nang makita ang maputlang Liam habang yakap nito ang anak niya. Napaiyak siya. Ramdam niya kung gaano nito kamahal ang kanyang anak. Alam niyang hindi na nito kaya ang maglakad ngunit pinilit pa rin ito. Hinayaan na lang niya ang dalawa habang nagyayakapan sa gitna ng aisle. Nauna na siyang magmarcha at umupo sa pangunahan na upuan na para sa kanya. Ang lahat ng mga nakakasaksi na malalapit nilang kaibigan ay isa-isa nang nagpahid ng kanilang mga luha habang nakatingin sa dalawa na nasa gitna ng aisle. Maging ang pare dahil alam rin nito ang kondisyon ni Liam ay napaiyak na rin. Ilang sandali pa ang lumipas, kumala si Liam ng yakap kay Ashley. Kinuha niya ang kamay nito at pinahawakan sa braso niya. Habang naglalakad sila, lalong humigpit ang hawak niya sa walking stick. Naramdaman naman ito ni Ashley kaya humigpit ang paghawak niya rito. Pinahinto niya si Liam sa paglalakad at tinignan si Brian na ngayon nakatingin na rin sa kanila. Tila naiintindihan naman ito ang ibig niyang sabihin kaya mabilis nitong kinuha ang wheelchair at pinuntahan sila. Han, halika, umupo ka rito. Puno ng pagmamahal na wika ni Ashley. Nakita niya ang pagtutol sa mga mata ni Liam na umupo, kaya muli niya itong niyakap. Han, please, huwag mong pahirapan ang sarili mo ng ganito. Alam kong gusto mo akong bigyan ng magandang kasal, ngunit hindi ako magiging masaya sa kasal natin kung makikita kong nahihirapan ka na. Hayaan mo akong ihatid ka sa altar at sabay nating idasal sa Diyos na sana magtatagal pa ang pagsasama natin. I'm sorry, sweetheart. Hindi to ang pangarap kong kasal para sa iyo. Umiiyak na wika nito. Pero pareho nating pangarap ang makasal sa simbahan, di ba? Huwag mong isipin na baka mahiya ako dahil naka-wheelchair ang groom ko. Hindi lang din nasusukat ang pagmamahal ko sa iyo, Liam. Kaya hayaan mo akong makihati sa lahat ng paghihirap mo. Hayaan mo akong pasanin ang bigat na nararamdaman mo. Magkasunod na tumango si Liam at hinayaan siyang tulungan ng asawa na makaupo ng maayos sa wheelchair. Lalo kang gwapo sa paningin ko ngayon, mahal. Nakangiting wika ni Ashley dahilan upang mapangiti rin si Liam. Sinimulan na niyang itulak ang wheelchair nito hanggang sa sila'y makarating sa harap ng altar. Liam Castillo, do you take Ashley Maranan to be your lawful wife? To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Mabilis na sagot ni Liam sa tanong ng pare. Ashley Maranan, do you take Liam Castillo to be your lawful husband? To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Nakangiting sagot ni Ashley habang hawak ang kamay ni Liam. Nakaupo pa rin ito sa wheelchair. Habang tinitingnan ni Donnie Aika ang dalawa sa harap ng pari, hindi niya maiwasan ang manghinayang. Siya ang nahihirapan para sa dalawa. Bonggang setup ng simbahan, puro cherry blossoms ang team. Napapaligiran ng mataas na puno ng cherry blossoms ang magkabilang gilid ng aisle. Hanggang naman ni Ashley, abot mayroong 5 metro ang haba sa likuran at puno ito ng Swarovski crystal beads. Talagang pinaghandaan ni Liam ang araw na to. Ngunit pili lang ang imbitado at tanging mga malapit na kamag-anak o kaibigan lang ang nandito.
Alam niyang ayaw ng mga ito ng maraming bisita dahil sa mga nangyari sa buhay nila. Nagkaroon na ng trust issue si Liam at hindi na basta-basta nagtitiwala sa mga taong hindi malapit sa kanya. Lola, okay lang ba si Dad? Hindi nakatiis si Gab kaya nagtanong ito. Binalingan niya ang dalawang apo niya na nakaupo sa kanyang tabi. Flower girl si Sam at ring bearer naman si Gab. Naninikip ang dibdib niya habang tinitingnan ng dalawa. Mayroong lungkot sa mga mata ng mga ito habang naghihintay ng sagot niya. Of course. Sobrang saya lang ng daddy mo kaya ganyan ang reaksyon niya. Nakangiting sagot niya. Sumulyap muna siya sa gawin ni Liam bago muling binalik ang tingin sa dalawang apo niya. Mabuti at hindi na nangulit ang mga ito. Pag nagkataon, hindi rin niya alam kung anong isasagot niya. Nagkatinginan lang si Gab at Sam. Ilang sandali pa, napansin ni Sam ang maliit na papel na hawak ni Gab. Agad niya yung kinuha ngunit hindi nito binigay kaya nagtaka siya. Kuya, tingnan ko lang naman Ano ba yan? Reklamo ni Sam. Mamaya na lang kasi, baka mawala mo pa to. Paliwanag ni Gab, halatang pinagagalitan ng kapatid. Nagtataka naman si Doña Aika sa bulong-bulungan ng dalawang apo sa tabi niya. Patingin lang kuya kahit ikaw nang humawak. Narinig niyang bulong ni Sam. Ang kulit mo talaga Sam, kahit kailan. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto mo Naku-curious kasi ako bakit ayaw mo pakita sa akin. Akala ko ba magkakampi tayo sa kahit anong laban? Bakit sa papel lang pinagbabawalan mo pa ako? Nagtatampang sagot ni Sam. Walang magawa si Gab kundi ang ipakita ang laman ng papel. Binuklat niya pagkatupi nito at inilantad sa mukha ng kambal. O ayan, nakita mo na diba? Galit niyang winasiwas sa harapan ng kambal. Ano yan? Formula? Takang tanong ni Sam. Napansin naman ito ni Doña Aika dahil kanina pa siya nagmamasid sa dalawa. Gab, pwede bang matingnan to ni Lola? Bahagyang tumango si Gab. Opo, ingatan niyo lang po na wag mawala Lola kasi sa tingin ko formula ng gamot po ito. Saad ni Gab. Malapad siyang ngumiti ng pagsang-ayon ngunit ang mga kamay niya ay nakahawak na sa papel. Binasa niya ang mga nakasulat na formula para lang masindak ng maalala na isinulat ito ng asawa niya nung hindi pa man sila ikinasal. Matalino sa math si William. Naalala niya dati na mahilig ito gumawa ng sariling formula sa math at later on, formula ng medisina ng mga sinusulat nito. Kaya nga nagtaka siya dati kung bakit hindi doktor ang kinuha ng asawa niya, gayong mahilig naman itong mag-eksperimento sa kahit anong bagay. Lalo na pagkasama nito ang kaibigan na ama ni Liam. Parehong mahilig ang magkaibigan sa pag-experiment ng maraming bagay at ginawan ng formula. Binaliktad niya ang papel, halatang luma na at maraming taon nang lumipas simula nang isinulat ito. Hindi siya nagkakamali, sulat kamay talaga ito ni William. Kinuha niya ang picture nila William sa loob ng wallet niya at binaliktad yun. Kinumpara niya ang penmanship ni William sa likuran ng picture at sa lumang papel. Walang pinagkaiba. Formula to ng gamot. Tiningnan niya si Liam. Namumungay na ang mga mata nito. Alam niyang nakaramdam na naman ito ng pagkapagod at tila gusto nang matulog. Ngunit iniinda lang ang nararamdaman. Lola, bakit po? Takang tanong ni Gab. Binalingan niya ito. Saan mo to kinuha, apo? Sa loob po ng pinaghubaran na suit ni Daddy. Naghahanap po kasi ako nung kung saan ako pwedeng ilagay ang surprise gift ko sa kanya nung Father's Day. Nakita ko po yan na nalaglag sa sahig mula sa black suit niya. Bakit, Lola? Tanong ni Sam. Akmang sasagot na si Doña Aika nang marinig niya ang vows ni Liam. I used to ask myself, in what ways does a person who truly loves feel? Whenever I asked my mother, she always told me there is no such thing as true love in the world. Because if there were, my father would not leave her. I grew up believing there is no true love because I never experienced it. Not even with my mother. But everything changed when you came into my life. Hilam sa luha ang mga mata ni Liam habang nakatingin kay Ashley. For someone like you to strike my heart is like a lightning bolt. I never saw it coming. Ngumiti si Ashley habang umiiyak nang marinig ang sinabi nito. You came on like a bolt of lightning and left me reeling in the aftermath of a hurricane. Nakangiting wika ni Liam, bagamat unti-unti nang naging mahina ang boses nito. If I ever lose track of you, my son will be the one thing that leads me back to you. I didn't ask for him, but I'm grateful that he came into my life.
At the precise moment when I realized how helpless I had become. Because of you, I understood what real love is. Buong pagmamahal na pinahid ni Liam ang mga luha ni Ashley bago muling nagsalita. You were what was missing in my life. Thank you because, even though I have left you numerous times, you are still waiting for me. I wanna grow old with you, not in this world, but in a new world I'll build for you. Sinusumpa ko sa harap ng Diyos at sa lahat ng nandito na ikaw lang, Ashley Maranan, ang babaeng pagkamamahalin ko sa mga natitirang araw ko sa mundong ito. Bahagya siyang hinampas ni Ashley sa dibdib. Lalo itong umiyak dahil sa sinabi niya. Hindi ako magbibilang kung ilang taon o buwan na ang relasyong mayroon tayo dahil araw na lang ang mayroon ako. So I will work hard for that many days to ensure you are happy with me. There is neither sadness nor pain, only happiness. Gusto kong lagi ako nandiyan sa lahat ng mga ginagawa mo, sa lahat ng araw na nagpapasaya sa'yo, sa mga gabi na kinakantahan kita, sa tuwing matutulog tayo. Lahat yun gusto kong may maiiwan akong masayang alaala na magkasama tayo. I'm sorry if I've ever hurt you. I swear in front of your children that I will always love you and that only death can separate us. Lahat hindi na makayang tingnan ang dalawa sa harap ng altar. Ito na yata ang pinakamalungkot ngunit masayang kasal na nasaksihan nila. Nakuyom ni Doña Aika ang kamao habang nakatingin sa dalawa. Bumaba ang kanyang tingin sa papel. May pag-asa pang madugtungan at pagmamahalan yung dalawa mga anak. Sinisigurado ko yan. Usal ni Doña Aika. Kanina, habang binabaybay natin ang gitna ng aisle, hindi pa rin ako makapaniwala na sa daming lalaki sa buong mundo, ikaw ang lalaking itinakda ng Panginoon sa akin upang maging kabiyak ng puso ko. Sa dinami-dami ng kamalasan na nangyari sa buhay ko, minsan tinanong ko ang Diyos kung deserve ko ba ang lahat ng yun. Ngunit ikaw ang naging sagot niya sa lahat ng mga tanong ko. Simula nang malaman ko na ikaw ang ama ng mga anak ko, hindi ko alam kung paano kita tatanggapin sa buhay ko. Until I didn't realize that I was slowly falling in love with you. Walang kapantay ang saya na nararamdaman ko. Ang sinabi mo na mahal mo rin ako. Sa maikling panahong nagsama tayo, nasanay ako sa bawat araw na lagi akong nagigising habang nakaunan sa bisig mo. Lagi akong natutulog sa mga yakap at halik mo. But as the saying goes, love isn't perfect. So fate has put our love to the test several times. Minsan nagsinubukan ng tadhana na ilayo ka sa akin, ngunit nagtiwala ako na babalik ka at hindi ako nabigo. Mas lalong tumibay ang relasyon natin nang bumalik ka na sa amin ng mga anak mo. Nagsimula tayong muli na bumuo ng pangarap para muli na namang subukin ang pagkakataon. Pinapangako ko sa harap ng Diyos, saksi ang mga taong nandito na mamahalin kita ng buong buo. Kahit may sakit ka, hindi ako magsasawang alagaan ka. Expect me to remain by your side as there is nothing in this world that I cannot give you. Nakahanda ako lumaban sa laban ng buhay mo dahil naniniwala ako na ipinagkaloob ng Diyos sa atin na magsasama pa tayo ng matagal. Sakaling dumating man ang araw na magkahiwalay muli tayo, pinapangako kong walang sino man ang pwedeng pumalit sa'yo dito sa puso ko. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko hanggang sa katapusan ng buhay ko. Hindi na nakatiis si Doña Aika habang nanonood sa kanila, kaya lumabas siya ng simbahan habang umiiyak. Hawak ang dibdib, sumandal siya sa malaking pader ng simbahan. Pumikit siya ng mga mata. William, tulungan mo ako. Tulungan mo ang anak natin. Hindi natin natupad ang pangarap natin na magsama habang buhay. Ibigay mo yun sa kanila. Habang nakapikit, naramdaman ni Doña Aika na parabang humahawak sa kamay niya. Idinilat niya ang mga mata para lang makita si Loron, ang kanang kamay ni William. Nakaawang ang labi niya habang nakatitig rito. Nagtaka siya kung bakit nandito ito ngayon. Baka inimbitahan ni Ashley at Liam? Sagot ng utak niya. Loron, nandito ka na pala. Saad niya at mabilis sa pinahid ang kanyang mga luha. Oo, inimbitahan kasi ako ni Liam kahapon na pumunta. Plano ko na sana pumunta ng New York para doon magbagong buhay, ngunit napanaginip ako si Master William kagabi. Sinabi niya sa akin na huwag raw ako umalis dahil kailangan pa raw ako ng asawa at anak niya. Suminghot muna ito at pinahid ang luha bago muling nagsalita.
Nagmamakaawa si Master sa akin. Subukan ko raw maging ama sa kanyang anak At ano? Tanong ni Donnie Aika nang makitang huminto sa pagsasalita si Lauren. Nanatili lang kasi itong nakatitig sa kanya bagay na ipinagtataka niya. Si Lauren naman hindi alam kung itutuloy ba ang sinabi sa kanya ni William sa panaginip o hindi. Ano na lang ang iisipin ni Aika pag sinabi niyang gusto ni William na turuan niya ang puso ni Aika na mahalin siya. Ipinilig niya ang ulo. Lauren, anong sinabi ng asawa ko? Muling inulit ni Aika ang tanong. Nakita niyang nagbabadyang luha sa mga mata nito. Gusto niyang malaman kung bakit si Lauren ang napili ni William na kausapin sa panaginip. Matagal na siyang nagdadasal na sana mapanaginipan niya ang asawa ngunit hindi nito ginawa. Tulungan ko raw kayo dahil wala siya sa tabi niyo. Naisip niyang isagot. Nakita niyang umiyak lalo si Aika. Hindi naman niya alam kung paano patatahanin nito sapagkat sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakikipag-usap ng matagal sa babae. Gusto niya itong hawakan ngunit nanatili lamang sa hangin ang kamay niya at muli itong binaba. Nakuyom niya ang kamao. Master, hindi ko kayang paibigin ang asawa mo. Paano kung mas mauna ako umibig sa kanya? Sinaway niya ang sarili. Mabilis siyang tumalikod upang pumasok sana sa loob ng simbahan, ngunit agad siyang huminto sa paghakbang. Lumingon siya sa kinaroroonan ni Aika at nakita niya pa rin itong umiiyak habang nakatingala sa kalangitan. Parang pinunit ang puso niya na makita itong umiiyak. Bakit ba bigla siyang umakto ng ganito? Bakit ba ganito ang nararamdaman niya? Ayaw niya isipin na pumasok ang master niya sa loob ng katawan niya at hawak nito ngayon ang puso niya. Sa isang iglap, malaki ang kanyang hakbang na bumalik at niyakap ito ng mahigpit na tila bang kay tagal niya itong hindi nakita. Natuod sa kanyang kinatatayuan si Aika nang maramdaman ang kakaibang yakap ni Lauren sa kanya. Gusto niya itong itulak. Ngunit may anong enerhiya na nagtulak sa kanya upang hayaan itong yakapin siya. Isinandal niya ang ulo sa dibdib nito upang doon umiyak. Mali ito. Ano na lang ang sasabihin ng anak niya? Saway niya sa sarili. Akmang kakalas na siya sa mga yakap nito nang marinig niya itong magsalita. Hayaan mo ako mahalin ka, Aika. Hayaan mo akong tuparin ang pangarap na sinimulan niyong mabuo. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito, ngunit alam kong ito ang gusto ni Master William. Hinaplos nito ang pisngin niya sabay pahid ng kanyang mga luha. I love you, mi amor. Bumuhos ang luha niya nang marinig ang huling sinabi nito. Si William lang ang tumatawag sa kanya ng ganyan. Bakit ngayon? Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Lauren. Paano mo nalaman na mi amor din ang tawag sa akin ni William? Sinabi ko na nga sa iyo, Aika. Kahit ako hindi ko rin alam kung bakit ako nagkaganito. Kung bakit may mga salita na bigla na lang lumalabas sa labi ko. Tulad ngayon. Nararamdaman kong malaki ang naging parte mo dito sa puso ko. William? Tawag niya. Ngumiti si Lauren. Kahit ano ang itawag mo sa akin, mi amor. William man o Lauren, ang mahalaga hayaan mo ako maging asawa at ama ng anak mo. Pero, tanggapin mo na siya, ma'am. Gusto rin namin ni Liam na maging masaya ka. Mabilis na kumulas ng yakap si Aika kay Lauren nang marinig ang boses ng anak. Hindi niya namalayan tapos na palang seremonyas ng kasal ng mga ito at nasa labas na ng simbahan. Hiyang-hiya siya sa sarili lalo pat maraming nakatingin sa kanila. Anak, mali ang pagkakaintindi mo. Dahilan sana niya ngunit agad na sumingit si Ashley. Mom, it's okay. Kahit ako gusto ko rin naman maging daddy si Tito Lauren. Matagal na siyang nanilbihan kay Dad. Isa pa, napanaginipan ko kagabi si Daddy. Sinabi niya magkakaroon na raw ako ng bagong daddy. Isipin ko raw na siya yun. Napanaginipan mo rin ang daddy mo? Hindi makapaniwala na tanong ni Aika. Halata na masama ang loob niya dahil ni minsan hindi man lang nagpakita si William sa panaginip niya. At ano ito? Ipamimigay na lang siya kay Lauren? Tinitigan niya ito para lang mainis na ngumisi ito sa kanya. Mga anak, sa reception na lang tayo magkita-kita. Agad niyang niyakap si Ashley, gayon din si Liam na nakaupo na rin sa wheelchair. Tumalikod na siya at hindi na nagawang lingunin pa si Lauren. Tila ba bigla siya nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kaba kapag lumalapit ito. Susundan ko lang ang mami mo, anak. Nakangiting wika ni Lauren at mabilis na sinundan si Aika sa sasakyan nito. Nagkatinginan lang si Liam at Ashley. Hinawakan nito ang kamay niya. Sweetheart, kung sakaling mawala ako, ganyan din ang gawin mo. At kagaya ni Daddy William, ganyan din ang gagawin ko. Ang alin? Takang tanong niya. Magiging masaya ako kapag iniwan kita sa lalaking talagang magmamahal sa iyo habang buhay. Tumigil ka, Liam. Hindi mo yata narinig ang sinumpa ko sa harapan mo. At sa harap ng Diyos kanina eh.
Saway niya rito at tinulak ng wheelchair papunta sa kanilang bridal car. Mga anak! Hinihingal na tawag ni Donnie Aika sa kanila habang kinakaway ang maliit na papel. Nagtataka sila bakit ito bumalik. Kasunod rin nito si Lauren. Ma'am, bakit? Tanong ni Ashley. Mga anak, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. May pag-asa pang gumaling si Liam. Nagkatinginan ng bagong kasal at muling ibinalik ang tingin kay Donnie Aika. Ah, paano ma'am? Magkahalong excitement at saya ang boses ni Ashley. Dahil dito. Sabay pakita nito sa maliit na papel. Nakakunot ang noon ni Liam habang inaalala kung saan niya nakita ang papel na ito, hanggang sa naalala niya si William. Liam, tanggapin mo to. Alam kong magagamit mo to balang araw. Biglang umeko sa pandinig niya ang sinabi nito noon. Kinuha niya ang maliit na papel at nakita niyang formula ito ng gamot na angkop sa sakit niya sa cancer. Mababakas ang liwanag sa kanyang mukha kahit pa hilam ang kanyang mga mata sa luha. Nakita rin ito ni Ashley. Mahigpit niyang niyakap si Liam. Talaga may awa sa atin ng Diyos, ha? Pinakinggan niya ang dasal natin. Umangat ng mukha si Liam. Saan niyo ito nakuha, ma'am? Saan niyo ito nakita? Tanong niya habang nakatingin kay Donnie Aika. Si Gab ang nakakita niyan. Naluluhang sagot ni Donnie Aika. Saan nga pala sila? Nauna na sila sa loob ng sasakyan. Sagot ni Ashley. Ang tinutukoy ay ang bridal car niyang limousine. Tamang-tama, doon na rin ako sasakay. Mabilis pa kaysa sa kanila na pumasok ito ng limousine. Ako na magdadrive, anak. Nakangiting wika ni Lauren at kinuha ang susi sa driver. Mukhang naging masungit ngayon si Mommy sa inyo, dada. Pabirong saan ni Ashley. Hayaan mo siya, anak. Lalambot sa akin yan. Nakangiting sagot ni Lauren at tinulungan ng makapasok sa loob ng limo si Liam. Matapos niyang i-fold ang wheelchair at ipasok rin sa loob. Agad na siyang lumipat sa driver's seat. Mi amor, dito ka umupo sa tabi ko sa driver's seat. Tawag niya kay Aika, ngunit tila wala itong narinig. Ma'am, sa tingin ko po, doon na kayo umupo. Medyo masikip tayo rito. Wika ni Ashley. Inikot naman ni Donnie Aika ang paningin sa loob ng sasakyan. Si Sam at Gab busy sa mga tablet nila habang prenteng nakaupo sa mahabang upuan. Mayroon pa naman bakante ah. Reklamo niya sa mga ito. Nang makita ang space sa kabilang mahabang upuan. Ma'am, higa kasi siya dyan. Akmang sasagot si Liam ng lihim niyang pinisil ang kamay nito, kaya hindi nito tinuloy ang pagsasalita. Agad nitong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Okay. Alanganing sagot ng Donya bago bumaba at lumipat sa tabi ng driver's seat. Lihim naman ang kumindat si Lauren kay Ashley. Napailing na lang si Liam sa ginawa ng asawa niya. Wife, halika nga dito. Hinatak niya ang asawa kaya napaupo ito sa kandungan niya. Agad itong lumipat ng upo sa tabi niya. Ano ka ba? Masakit na nga ang katawan mo, balak mo pa akong kandungin. Kunwari ay galit na wika niya. Ngumiti lang si Liam at inamoy-amoy ang leeg niya. Sweetheart, namimiss na kita eh. Ilang buwan na bang hindi ko ginalaw yan? Hindi ka ba natitigang? Bunganga mo. Baka mamaya marinig ng mga bata. Hindi nga siya nagkamali dahil nagtanong na si Sam. Ma'am, ano po yung natitigang? Di ba katulad yun sa lupa, natitigang kapag hindi nadidiligan or hindi nababasa ng ulan? Sa tao po ba mayroon din? Namula ang mukha ni Ashley. Bigla siyang pinagpawisan sa tanong ng anak niya. Ewan ko sa daddy mo, anak. Siyang tanungin mo kasi siya nagsabi. Hindi ko rin alam yan eh. Dahilan niya. Tiningnan siya ng malagkit na Liam. Daddy, bakit natitigang si Mommy? Curious na tanong ni Sam. Dahil kulang siya sa pagmamahal ni Daddy, anak. Pag gumaling na si Daddy, magiging maganda na rin ang health ni Mommy. Kasi lagi na siyang puno ng pagmamahal. Nakamot ni Sam ang ulo. Hindi niya magets ang punto ng ama. Pinandilata ni Ashley ng mata ang asawa. Niyakap lang siya nito at humagikik sa leeg niya. Hinaplos niya ang buhok nito. I love you, my man. I love you, my wife. Niyakap niya na mahigpit si Ashley at pumikit. Pagdating sa reception, hinayaan lang muna ni Ashley na makapagpahinga si Liam sa silid ng hotel na kinuha nila. Siya na muna nag-asikaso ng mga bisita. Abala na rin sa pag-entertain si Joanne kasama ni Leslie at Brian. Joanne, baka mapagod na kayo. Nakauwi na rin ang mga bisita, pwede na rin kayo magpahinga ng asawa mo. Ano ka ba, Pes? Hindi ba tayo magkaibigan? Pinandilatan siya ng mga mata ni Joanne. Hindi naman sa ganun, ang baby mo. Ay nako, wag mong problemahin yan. Dahil mahimbing na rin ang tulog nun sa taas, kasama ng asawa ko. Katwiran nito.
Ma'am Ashley, pinapatawag kayo ni Master sa taas. Nagmamadaling wika ni Brian. Nagkatinginan si John at Ashley. Tumakbo sila papasok sa silid ni Liam. Nang makitang nakaupo ito sa wheelchair habang nakatanaw sa labas ng glass wall, saka palang nakahinga ng maluwag si Ashley. Akala niya kung ano nang nangyari sa asawa niya. Anak, anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Gab nang mapansin na nakaupo ito sa couch. Hindi ko rin alam, ma'am. Pinatawag lang din ako ni Dad. Takang sagot rin ng bata. Ilang sandali pa narinig nilang nagsalita si Liam habang nakatingin pa rin ito sa labas. Gab, kailangan mong pakasalan si Tina. Napaawang ang labi nilang lahat dahil sa narinig. Kahit mahina ang boses nito, ngunit malinaw pa rin yun sa kanilang pandinig. Wait! Sinong Tina? Kinakabahan na tanong ni Joanne. Naghihintay rin si Gab at Ashley sa sagot ni Liam. Ang anak mo. What? Sabay nilang tanong na tatlo. Dad, I can't! Parang iiyak na sigaw ni Gab. Halatang tutuloy ito sa sinabi ng ama. Liam, ano bang nangyayari? Bakit pabigla-bigla itong desisyon mo? Bata pa si Gab. At mas lalong ang anak ni Joanne. Turning to 1-year-old pa lang yung bata. Samantalang si Gab, 7 years old na. Age doesn't matter. Mahinang sagot ni Liam. Lihim rin bumagsak ang luha niya para sa anak. Kinuhanan niya ito ng karapatan na pumili ng babaeng mamahalin nito balang araw. Parang wala na rin siyang pagkakaiba sa mami niya noon na kailangan manipulahin ang puso niya. Humarap siya at lumapit sa anak. Sana, alam kong naging unfair ako. Ngayon para sa'yo. Ngunit ito lang ang tanging paraan upang maiwas kita sa anak ng kalaban ko. But why, Dad? Bata pa ako. Hindi ko pa alam kung sino ang tinadhana ng Diyos para sa akin paglaki ko. Paano na lang kung umibig ako sa ibang babae, tapos kasal na ako sa anak ni Ninang Joanne? Di ba unfair ko noon para sa kanya? Katuwiran niya sa ama. Tumangot-tango na rin si Joanne, tanda ng pagsang-ayon. Bilib siya kay Gab. Ang bata pa pero alam na nito kung ano kahihinatnan ng pagpapakasal sa anak niya. Nasa kontrata ng kasal niyo na magsama kayo ni Tina bilang mag-asawa sa loob ng 1 taon. Pagdating ni Tina sa edad niyang 20. My God, Dad! 27 na ako noon. Paano ko umibig ako sa edad na 23 pa lang ako? Pinipigilan ko pa ang puso ko para lang sa kontrata na gusto mo? Sige nga anak, sagutin mo ako. Paano kung umibig ka sa isang babae and later on, you found out na anak siya ng taong pinuksa ko? Paano kung ang paglapit niya sa'yo, maghihiganti lang pala siya at ginamit ka lang niya? Anong gagawin mo? Hindi makapagsalita si Gab dahil sa tanong ng ama. Sisiguraduhin kong kilala kong babaeng pakakasalan ko, Dad. Tumanggi si Liam. Wala siyang tiwala sa tadhana ng anak niya. Sign the marriage contract agreement. Kapag sa loob ng 1 taon hindi niyo nagawang mahalin ni Tina ang isa't isa, you're free to choose the woman you marry. Malaya kang pumili ng babae na mamahalin mo. Baka nga mali ako pagdating ng panahon na yan. Teka Han, bakit ba gusto mong makasal agad ang anak mo? Ang bata pa ni Liam. Ayokong sayangin ang oras na buhay pa ako. Paano kung mas nauna ako mamatay kaysa makuha agad ang tamang timpla na ayon sa formula? Marami pang mga test ang kailangan at natatakot ako na baka pagdating. No! Huwag mong sabihin yan. Bukas mismo sisimulan na ang paghanap ng mga sangkap. Di ba napag-usapan na natin to kanina sa sasakyan? Bakit pa nawawalan ka na agad ng pag-asa? Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Hinahanda ko lang ang lahat para sa mga anak ko. Mahinang tugon nito. Fine, Dad. Naluluhang sagot ni Gab. Wala siyang choice kundi sundin ang kagustuhan nito. Kilala niya ang ama, hindi nito gagawin kung hindi makakabuti para sa kanya. Naluluhang niyakap ni Liam ang anak. I'm sorry, son. Patawarin mo si Daddy. Pero sa anak ng Ninang Joanne mo, alam ko magiging safe ang puso mo. Paano kung mas maarte pa kaysa mo yung Daddy? Siguradong hindi talaga kami magkakasundo. Excuse me? Sigurado ako mabait ang anak ko paglaki, no? Huwag mo sasaktan yun, ha? Ako talaga makakalaban mo. Kontra ni Joanne sa judgment ni Gab sa anak niya. Napanguso si Gab sa Ninang Joanne niya. Hindi na siya sumagot. Brian, tawag ni Liam. Ang kontrata. Agad din itong lumapit sa kanila, dala ang folder na may laman ng marriage contract agreement. Wow ha, nakahanda na pala ang lahat. Nasindak si Joanne. Kung wala lang talagang sakit si Liam, gusto niya na itong suntukin. Hindi man lang siya kinonsulta sa plano nito. Tila nabasa ni Liam ang tumatakbo sa utak niya kaya ito nagsalita. Alam na to ni Edwin. Napag-usapan na namin ang tungkol dito. Nagkatingin na si Joanne at Ashley. Naku yung ni Joanne ang kamao. Munta ka talaga, Edwin.
Sigaw ng utak niya. Dad, bakit may nakalagay na kailangan ko pa siyang ligawan pagdating niya ng 18? Naiinis sa tanong ni Gab nang mabasa ang kontrata. Son, responsibilidad mo yan bilang asawa niya. Kailangan mong iparamdam sa kanya na nag-exist ka. Sagot naman ni Liam. Ang dami namang arte, Dad. Paano kung sa malayo siya? Di ba babalik kayo ng States, Ninang Joanne? Binalingan nito si Joanne na kasalukuyan na kumakain ng sariling kuko sa inis niya sa asawa. Yes, anak. Gigil na sagot ni Joanne. At doon na rin mag-aaral ng kolehiyo yung anak ko. Dagdag pa nito. It's not a problem, son. Magpakalalaki ka. Padalhan mo pa rin siya ng mga gifts na ikakatuwa niya. Napangiwi si Gab sa suggestion ng ama. Hindi na lang siya kumontra pa. Matapos basahin ng iba pang nakasad sa kontrata, agad na niya yung pinirmahan. Sulat ang full name niya. Signed, Gab Castillo. Tapos na ba, Dad? Punta na muna ako sa silid ko. Halata ang lungkot sa mga mata nito. Tumango lang si Liam, pumirma na rin sila ni Joanne, Liam at Ashley nang makita ni Joanne na nakapirma na pala ang asawa niyang si Edwin. Lalong naghimutok ang butsi niya. At hindi man lang ito sinabi sa kanya. Hindi niya kasi magawang pagalitan nitong may sakit sa harapan niya. Bes, Liam, mauna na ako sa silid namin. Baka hinahanap na ako ni Baby Tina. Paalam niya sa dalawa bago lumabas ang silid. Nagpakawala na lang ng buntong hininga si Ashley habang nakatingin kay Liam. Umiwas ito ng tingin sa kanya at muling humarap sa glass window. I'm sorry. Edwin? Naabutan pa ni Edwin ang panghuling hilik niya nang marinig ang sigaw ni Joanne. Hinahanap niya kung saan ito habang pupungas-pungas. Babe, ano ka ba naman? Ba't ka ba sumisigaw? Baka magising na naman ang anak mo. Ang hirap pa naman patulugin nito. Reklamo niya. Kasalanan mo yan. Kailan ka pa natutong magdesisyon na hindi muna ako tinatanong? May hinahon ngunit halata pa rin ang galit nito. Umirma ka na? Tanong nito. At bakit hindi ako pipirma gayon nakapirma ka na? Singhal nito at pabagsak na umupo sa kama. Babe, 1 taon pa lang naman ang kontrata nila eh. Sakaling hindi nila natutunang ibigin ang isa't isa, mawawala ng bisa ang kasal after 1 year. Wala akong question sa pagpapakasal sa kanila dahil alam kong swerte ng anak natin kung si Gab ang papakasalan niya. Ngunit bakit kailangan pang ilihim mo to sa akin? I'm sorry. Kinuha nito ang kamay niya at dinampian ng halik. Alam ko kasi ang magiging reaction mo. Kaya parang isang galit na lang, hinayaan ko na si Liam ang magsabi. Pero kinilig ako para sa anak mo. Ngayon pa lang nakikita ko na magiging spoiled siya sa pagmamahal ni Gab. Napakunot ang noo ni Edwin dahil sa sinabi ng asawa, ngunit hindi na lang niya ito pinansin at bumalik na sa pagtulog. Anak, anong ginagawa mo? Takang tanong ni Ashley nang makita sa loob ng library ang anak. 2 araw na nakalipas matapos ang kasal nila. Bumalik na sila ngayon sa kanilang mansyon. Ang mansyon na bagong bili ni Liam para sa pagbabagong buhay nila. Napansin ko kasi na 2 ang klase ng formula, Mommy, kaya challenging kung alin dito ang susundin. Abala pa rin si Gab sa pagsusulat ng formulas. Curious na tinitigan ni Ashley ang ginagawa ng anak. Kinopya nito ang 2 formula sa magkabilang papel. Nilista nito ang mga ingredients na kailangan ng isang formula at ganoon din sa isang papel. Kuya, nahanap ko na ang ilan sa mga sangkap na nakasad sa papel. Sabi ni Sam pagkapasok nito ng silid. Mommy, yumakap ito sa kanya. Nakita niya mula sa tablet nito ang picture ng maliit na bulaklak na mayroong kulay lilac at fuchsia na magkaagaw. Mayroon itong 5 petals at mga mahahabang dahon. Nasa 5 inches lang ang laki ng bulaklak at parang nakita na niya ito kung saan. Tila napansin ni Sam ang kakaibang titig niya sa bulaklak kaya nag-explain ito kahit hindi pa siya nagtatanong. It is one of the ingredients that we will need because it's anti-cancer properties. Based on my research, this is a cancer-killing champion of the plant world. Dahil sa narinig, mabilis na nakapag-decide si Gab. Alam ko na kung anong formula ang angkop sa cancer ni Dad. Ma'am, ano oras darating si Doktora? Binalingan nito ang ina. Tiningnan ni Ashley ang wristwatch. 30 minutes nandito na sila. Sinundo sila ng Tito Brian mo. Halata ang tuwa sa sagot niya. Sabay niya ang niyakap ang 2 bata. Thank you mga anak. Talagang swerte namin ng daddy niyo dahil mayroon kaming napakahusay na kambal katulad yung 2. Naluluha niyang wika sa mga ito. Ma'am, ayaw naming mawala si Dad kaya ginawa namin lahat para makatulong. Tumango rin si Sam tanda ng pagsang-ayon sa kuya niya.
Makalipas ang kalahating oras, dumating si Dr. De Lima at agad niyang sinuri ang formula na nakasulat sa papel. Kilala si Dr. De Lima bilang sikat na doktor sa medisina. Nagkataon din na best friend ito ng mami niya sa States, kaya hindi nito magawang tumanggi nung hiningi ng mami niya na ito ang kusang tumingin kay Liam. Sinimulan nitong tingnan ang lahat ng laboratory ni Liam, lahat ng symptoms nito at nagtuturo ng malalang cancer. Ngunit, hindi niya na-identify kung anong uri ng cancer meron ito, which is bago para sa kanya. Ang nakapagtataka dahil may symptoms si Liam ng leukemia at cancer. Bakit, Doc? Hindi nakatiis si Ashley kaya nagtanong nang makita ang pagtataka sa mata ng babaeng doktor. Habang nakatingin sa microscopic lens, sinagot siya ng doktor. Carcinoma cancer ang una kong nakita sa kanya. Ang cancer na ito ay nagsisimula sa balat o sa mga tissue na nakahanay o sumasakop sa mga panloob na organs. Posible din na positive din siya sa leukemia cancer dahil hindi maganda ang progress ng kanyang white blood cells. Inaatake kasi nito ang mga tissue na gumagawa ng blood cells tulad ng bone marrow. Iyan ang dahilan kung bakit nalalambot ang katawan niya at unti-unti siyang nanghihina. Maging ang mga buto niya ay nawawala na rin ng lakas. Ang kanyang white blood cells hindi na ganong lumalaban sa mga viral infections sa loob ng kanyang katawan. May pag-asa pa naman siyang gumaling sa pamamagitan ng formula ng gamot na to, diba? Puno ng pag-asa ang boses niya. Depende sa immune system niya kung paano nito lalabanan ang kanyang sakit. Ngunit 80% mayroong pag-asa na gagaling siya. Nakangiting sagot nito dahilan upang madagdagan ang pagkabuhay ng loob niya. Ngunit muli siyang nakaramdam ng takot nang muli itong narinig na magsalita. Ngunit kailangan nating idaan sa maraming test ang gamot na nabuo natin bago ito ipainom sa kanya. And it will take time para magagawa natin yun dahil kinakailangan pa nating hanapin ang ibang halaman. Tiningnan nito ang mga sangkap na naihanda na at ikinumpara sa nakalista sa notes. 3 na lang ang kulang. Ang berry, simple leaf tree, and South African leaf. Binalingan ni Ashley si Brian at Leslie. Nahulaan naman nito ang gusto niya na sana'y tanong. Master Red, ang 3 halaman na yan ay kailangan talagang sadyain sa ibang bansa. Saan ni Leslie? What are you doing here then? Shouldn't you be trying to locate the source of that plant? Singhal niya sa mga ito at nagkumpas pa ang mga kamay upang umalis na mga ito sa kanyang harapan. Alis na kami ngayon, Master. Paalam ni Brian at Leslie. Naintindihan nila kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng kanilang babaeng boss. Sa loob ng sasakyan, binalingan ni Brian si Leslie. Bakit hindi mo sinabi kay Master Red? Naabutin tayo ng buwan sa paghahanap lang ng halaman na yun sa Africa. Anong gusto mong gawin ko? Ang tanggalan siya ng pag-asa na gagaling pa si Master Black? Hanapin na lang natin ang halaman. Akmang paanda rin na ni Brian ang makina ng kotse nang marinig nila ang pagkatok ni Lauren sa tinted glass window. Agad nitong binaba ni Brian. Nagtataka ang kanilang mga mata na hinintay nila itong magsalita. There's no need to leave. Hanapin ni Sam ang source ng halaman. Halika kayo, may instruction siya sa inyo. Ang isa lang ang kukunin nyo. Dahil ako na ang maghahanap ng 2. Alam ko na kung saan yun hahanapin. Natutuwang lumabas si Leslie at Brian sa kotse at patakbong tumungo sa library kung saan nandun ang 2 kambal. Inabot ng 1 linggo bago nakabalik si Leslie at Brian, ganun din si Lauren. Nasundan pa ng maraming linggo ang paggawa ng gamot dahil kailangan pa muna itong itest kung epektibo at tagumpay ang paggawa. Habang tumatagal, lalo nang nanghihina si Liam, nagsisimula na ring maubos sa paglagas ng buhok niya sa ulo. Pinili munang dalhin ni Ashley si Liam sa dating mansyon na binili niya noong una niyang umuwi ng Pilipinas. Kasalukuyan silang nasa hardin ngayon habang nanonood ng iba't ibang klase at kulay ng paru-paro na masayang lumilipad sa hardin. Nakaupo silang mag-asawa sa damuhan habang nakasandal si Liam sa balikat ni Ashley. Masaya silang nanonood sa kanilang mga anak na naghahabulan sa hardin kasama ng mga paru-paro. Sweetheart, sakaling mawala ako, huwag kang tumigil magmahal. Ano ba? Kahit kailan hindi ako magmamahal ng iba, ikaw lang ang gusto ko. Agaw niya sa sinabi nito, kaya napatigil ito sa pagsasalita. Nakita niyang ngumiti ito na mapakla, ngunit hindi ko na masusuklian ang pagmamahal mo sa akin. Simula nung nakilala mo ako, puro pasakit na lang binigay ko sa'yo. Nagawa pa kitang hiwalayan dahil nagkulang ako ng tiwala sa'yo. Huwag mo nang isipin ang nakaraan, Liam. Tapos na yun. Ang mahalaga ang ngayon. Naniniwala pa rin akong gagaling ka. Pilit lang na pinapalakas ni Ashley ang boses niya upang hindi mahalata ni Liam na parang sasabog na ang dibdib niya.
Sweetheart, kung ikaw ang pagpipiliin, ano ang gusto mo? Sunset or sunrise? Nakipagbiruan pa ito sa kanya at sinakyan naman niya yun. Lihim niyang pinahid ang mga luha niya. Aba, syempre sunrise ang pipiliin ko. Agad niyang sagot. Bakit? Sumilay ang ngiti sa maputla nito mga labi. Dahil kapag sunrise, lagi may bagong umaga at kapag may bagong umaga, ibig sabihin may bagong pag-asa. Paliwanag niya. Nakita niya itong nanatiling nakatingin sa sunset. Sa tingin mo, bakit mas magandang tingnan ng sunset kaysa sunrise? Tumingi rin siya sa sunset. Ngunit ewan ba niya kung bakit sa kabila ng kagandahan nito, hindi niya itong magawang tingnan ngayon. Bakit? Binalik niya ang tanong. Kapag nawala ako, lagi mo lang akong tingnan sa sunset na yan. Huwag mo akong iyakan. Isipin mong umiiyak din ako kapag ginawa mo yan. Huwag mo ring isipin na nawala ako. Dahil lagi lang ako nandiyan sa tabi mo. Hindi niya mapigilan ang luha niya nang marinig ang sinabi nito. Ano bang pinagsasabi mo, Han? Hindi ka pa mawawala sa amin ng mga anak mo. Nakalimutan mo na ba? Ilang beses tayo nagkahiwalay noon, ngunit dahil sa pagmamahal mo sa akin, sa amin ng mga anak mo. Kung kaya bumalik ka, huwag mong isipin na iwanan kami dahil nasa atin ang tadhana. Hindi pa to ang panahon para magpaalam ka sa amin ng mga anak mo. Just hold on. Kumapit ka lang, Han. Hindi magtatagal magawa na rin nila ang antidote para sa sakit mo. Mahigpit niyang niyakap ito. Mahal na mahal kita, Ashley. Gusto ko lumaban pero ayaw na ng katawan ko. Patawarin mo ako dahil sa ginawa ko, lalo lang kitang pinahirapan. Gusto ko na magpahinga. Gusto ko nang bitawan ka at ibigay ang kalayaan mo na maging masaya. Umangat ito ng mukha. At pinilit na tawirin ang labi niya. Pumikit siya na maglapat ang labi nila sa isa't isa. Kapwa nila nalalasahan ang alat sa labi ng bawat isa dahil sa mga luhang pumapatak rito. I love you, sweetheart. This is not goodbye. Dahil alam ko magkikita pa tayo at hihintayin ko ang araw na yun. Nakangiti itong pumikit na mga mata habang nakasiksik ang mukha sa leeg niya. Nanatili lang siyang nakatingin sa sunset habang patuloy sa paglandas ng mga luha niya. Magpahinga ka na, Han. Alam ko nahihirapan ka na rin. Mami! Mami! Sabay na tawag ng dalawang bata habang tumatakbo na lumapit sa kanilang dalawa. Mami, tumatawag si Lola. Hindi mo raw sinasagot. Ang sabi niya, successful na raw ang gamot. Pumasa to nang subukan nilang itest sa mga hayop. Sinubukan rin nila itong itest sa baliw na nakakulong. At na-diagnose sa stage cancer. May pag-asa na si Dad, Mom! Excited na saan ni Gab. Ngunit nanatili lang tulala ang kanyang ina. Habang haplos-haplos ang nakalbo ng ulo ng daddy niya. Dad! Tawag niya sa ama, sabay yugyug sa katawan nito. Shh, anak, nagpapahinga ang daddy niyo. Huwag niyo siyang istorbohin. Sawayo ni Ashley sa mga anak. But Mom, we need to bring back Dad! Nag-iyakan na ang dalawang bata habang iyakap ang ama. Dad! Please don't! We need you, Daddy! Sigaw ni Sam. Naglupasay na ito sa damuhan na makitang nanginginig na ang mukha ng ama. Saka palang natauhan si Ashley nang marinig na ang iyakan ng mga anak niya. Liam! Tawag niya ngunit hindi na sumasagot ito. Hindi, natutulog ka lang. Natutulog lang ang daddy niyo. Wika niya ngunit parang gusto na niyang maglupasay sa damuhan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na niya itong dinala pabalik kay Doktora de Lima. 1 year later. Ang tagal na nating naghihintay dito sa school, bakit wala pa rin si Mommy? Reklamo ni Sam sa kambal. Hintay mo lang kasi, maglaro ka na lang muna dyan sa tablet mo para hindi ka mainip. Sabi ni Gab. Nakanguso na kinuha ni Sam ang tablet niya mula sa bag. Sa lahat ng ayaw ng kuya niya ay ang kinukulit niya ito. Kaya hindi na siya umimik pa. Kuya, namimiss ko na si Daddy. Biglang nasabi niya. Napahinto si Gab sa pagtitig sa tablet niya at tumingin kay Sam. Mga anak, sabay silang nakatingin na dalawa nang marinig ang boses ng babae. Mami! Mami! Magkasunod nilang sigaw at patakbong lumabas ng gate ng school. Excited silang pumasok sa loob ng kotse dahil may surprise raw ito sa kanila. Peekaboo! Daddy? Sigaw ni Sam at inunahan ng yakapin ng mahigpit ang ama. Ang drama ni Sam. Naiinis na wika ni Gab na hindi siya dahil tinulak siya nito sa upuan kanina para lang mayakap ang daddy niya. Sam, come here. Nakangiting niyakap ni Liam ang anak. Nagbibinata na talaga ang anak ko. Nakangiting wika niya rito. Daddy, bakit ang tagal mo umuwi? Tanong ni Sam. Princess, marami kasing projects na binuksan ng daddy mo sa States.
Kaya natagalan ako sa pag-uwi. Anyway, babawi si Daddy. Mamamasyal tayo bukas. Yes! Excited na sigaw ni Sam at mas lalong yumakap ng mahigpit sa ama. I miss you. Kahit pabulong sa hangin lang ang ginawa ni Liam, naiintindihan niyo ni Ashley kaya napangiti siya. I miss you too. Bulong niya rin sa hangin dahilan upang umiti rin ito ng pagkatamis-tamis. Kinagabihan, nagkunwaring tulog si Ashley. Ngunit sinadya niyang ilagay ang pregnancy test result sa ilalim ng lampshade. Simula nang bumalik si Liam sa cast group, mas naging busy na ito. Kailangan kasi nitong pagbagunin ang kumpanya mula sa pagkalugmok dahil kay Tala. Plus napabayaan pa nito yun noong halos umabot ng 1 taon ang paghihirap nito sa sakit. Hanggang ngayon malaki pa rin ang pasasalamat niya na gumaling si Liam dahil sa formula na ginawa ng Daddy William niya. At yun ang nagdugtong sa buhay nito upang magsama pa sila ng matagal. Sweetheart, nararamdaman niya ang mainit na labi nito sa likuran ng tainga niya. Bahagya siyang gumalaw kaya mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagyakap sa baywang niya upang idikit sa katawan nito. Thank you. Thank you para saan? Kunyari niyang tanong. Magiging 4 na palang anak natin. Ang sipag mo kasing gumawa. Kunwari, inaantok na rin ang boses niya. Parang musika naman yon sa pandinig ni Liam. Humarap si Ashley sa asawa at tinitigan ito. Ang gwapo mo pa rin kahit sa dilim. Humagalpak ng tawa si Liam. Bolera ka pa rin, kaya nagustuhan kita eh. Hindi ka marunong magsinungaling. Pinandilatan niya ito ng mga mata ng marinig ang sinabi nito. Aba, ang yabang din ah. Uwi ka niya. Sa bagay na yan, nagsisinungaling ka. Akmang kukurutin niya ito nang agad siyang kinulong sa mga bisig nito at sabik na tinakpan ang kanyang mga labi nito. Ilang sandali pa, maririnig ang pagpapalitan ng ingay ng dalawa sa loob ng silid. Nakalimutan nila na hindi pala naka-soundproof ang silid nila dahil sa bagong bahay sila tumira. Kuya, bakit? Takang tanong ni Sam. Bukas mo lang pakita kay Dad ang grades mo. Mukhang bumaba na naman ang langit. May naririnig akong heaven sa loob eh. Hay, sayang, bukas na nga lang. Sana ipinakita ko na lang to kay Daddy kanina. Masok ka na sa silid mo. Utos ng kanyang kuya. Laro muna tayo. Sam, gabi na. Dami ko pang ginagawa oh. Ba't bang busy mo kuya? Basta hindi mo pwedeng malaman. Nakabusangot ang mukha ni Sam habang nakatingin sa likuran ng kuya niya na pumapasok ng silid nito. Kahit kailan talaga napaka-cold-hearted ng kuya niya. Habang lumalaki sila, lalong nagiging strict ito sa kanya. Ngunit ang mainam lang dahil overprotective siya sa kuya niya. Kaya sa school, walang nangangahas na mambastos o mang-away sa kanya dahil takot sa kuya niya. At ang malupit, dahil kilala sila sa school bilang amazing twins. Bakit kailangang suklian ng pagmamahal ang pagmamahal? Mahal mo lang ba talaga ang tao pag mahal ka rin niya? Ang pagmamahal nga ba ay nauubos o naglalaho na lang bigla? Ang pagmamahal ba ay ibinibigay ng kusa o pinagtatrabahuhan siya? Marahil ang iyong sagot ay nakabase sa iyong experience. Pagmamahal bang masasabi pag kaya mong makipagpatayan para sa kanya? Pagmamahal bang masasabi pag kaya mong magtiis na nagmumukha ka ng tanga? Pagmamahal bang masasabi pag kaya mong magpatawad ng kahit na ilang ulit pa? At pagmamahal bang masasabi kung isang pagkakamali niya lang ay sumuko ka na? O masasabi mo rin ba sa pagkakamali niya natutuwa ka pa? Kung maling daan ang tinatahak niyong dalawa? O kung wala namang respeto sa isa't isa? Pagmamahal bang masasabi kung kailangang ipagpalit siya sa iba? Ikaw, nagmahal ka na nga ba? Nagmamahal ka nga ba? Ito nga ba ay pagmamahal? Paano ba ang umibig? Sabi nila, it just happens. Sabi naman ng iba, you have to let it happen. Nangyayari siya nang di mo inaasahan pero minsan kung gugustuhin mo lang. Love at first sight, yan ang sinasabi ng ilan. Love is blind, pag sa itsura wala kang pakialam. Pero bakit kaya dito laging napaninindigan? Kung tunay na pag-ibig ang nararamdaman. Love conquers all, quote ng karamihan. Lalo na pag nag-aalab pa ang pagmamahalan. Love is letting go, naririnig ko minsan kaya kahit pamahal ka, handa nilang layuan. Love hurts kapag may pinagdadaanan. Love never dies kapag wala ka nang babalikan. Patuloy na umaasa, patuloy na nasasaktan. Sadya niya bang ganito ang nagiging kapalaran? Paano nga ba ang umibig? Puso ko ba talaga'y bibilis ang pintig?
Ipagsisigawan mo nga ba ito sa buong daigdig? Kakayanin mo ba talaga ang lahat ng balakid? Is it safe to say that it's better done than said? Paano ba ang umibig kung di ka niya iniibig? Ikaw ba'y magiging martyr o magiging manhid? Tell me, is love something that you have to beg? Or because it's love, even your life you can give? At dito na po nagtatapos ang love story ni na Liam Castillo at Ashley Castillo. Kasama ng mga anak nilang sila Baby Gabriel, Gab, at Sam. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all. May